Inihahandog ng Radyo Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang UCAT on Air. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang UCAT on Air na sumasa himpapawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija at inyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com at sa Facebook account ng ating programa, UCAT Study Group at groups at facebook.com. At ngayon po ay muli po tayong humihingi ng paumanhin dahil wala pa rin po tayong mga kasamang brothers ngayon. Pero nandito naman po ako, si Ate Maris po ang inyong makakasama ngayon sa ating UCAT. At pinagpala pa rin po tayo ng Panginoon na makasama ulit ang ating mga kapwa kabataan dito sa ating diocese at sila na lang po yung magpapakilala sa kanilang mga sarili. Ako po si Ate Jo. Kuya Manny po ulit. Brother Renz po. Ayan, sila po ay mga kasama natin dito sa ating mga kabataan dito sa katedral. At si Brother Renz naman po ay sa Mary Help. At bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan po ni Brother Renz. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. mapagmahal na Ama, isang mapagpalang araw po at maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami nagkakatipon-tipon. Biyaya po ng buhay na nagmumula sa inyo ang aming hinahawakan sa oras na ito. Gayon din po hinihiling po namin ipadala niyo po ang inyong banal na Espiritu. Ano man po ang aming mapapag-usapan sa oras na ito, ito po ay bunga ng inyong pagmamahal at paggabay ng banal na Espiritu sa amin. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa iyong anak na si Jesus na nabubuhay at naghahari, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Brother Ren, sa inyong panalangin. At mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang UCAT on Air. Bago po tayo dumako sa ating UCAT question ngayong araw na ito, ay magkakaroon po muna tayo ng maikling pagbabalik-tanaw sa ating nakaraang programa tungkol sa UCAT question number 37. Ano nga po pala yung UCAT question number 37 po natin? Kuya Manny. Ang ating UCAT question number 37 po ay, why is God Father? Ayun, last time po, medyo matagal-tagal na po yun na mula nagkaroon po tayo ng UCAT, napag-usapan po natin kung bakit nga po ba ang Diyos ay ating Ama. So napag-usapan po doon na tinatawag natin siyang Ama dahil binigyan niya tayo ng karapatan na tawagin siyang Ama. At dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, kahit na lumayo tayo sa Kanya ay nagpadala pa rin siya ng way para makabalik tayo sa Kanya. Bumaba dito sa atin ang Kanyang anak at binigyan tayo ng karapatan. Binigyan niya tayo ng karapatan bilang maging kapatid niya upang tawagin din nating Ama yung Panginoon. So yun po yung napag-usapan natin last time. At bago po natin basahin ang UCAT question ngayong araw na ito, nais ko po muna kayong anyayahan na makiisa ay hindi po pala natin pwede ngayong basahin yung inyong mga text, pero pwede pa rin po kayong makisama sa ating talakayan. Maaari po natin yun basahin next week, yung inyong mga ipapadalang text.
Maaari po kayong mag-text sa numerong ito. 0949-159-2309. Ulitin ko po. 0949-159-2309. Ayan, maraming salamat po Ate Jo. Patuloy lang po kayong makisangkot sa ating pag-uusap ngayong gabi at masasagot po natin yung inyong mga katanungan o mga sharing next week po. At ngayon po ay babasahin na natin ang UCAT question number 38. Ayan, Ate Jo. Ang atin pong UCAT question number 38. Who is the Holy Spirit? So yun po, ang ating tanong ay, sino nga ba ang Holy Spirit? So para po malaman natin kung sino nga ba yung ating Holy Spirit, pwede po tayong magtanong sa ating kasamang nag-aral ng theology dito, si Brother Renz po. Ayan, para masagot ang ating katanungan. Yan. Tuloy na po tayo. Magtatalakay na ba o... Yes. Ay, okay po. Sige po. Apa. Sino nga ba ang banal na espiritu? Yun nga po tanong. Para mas maintindihan natin, maaari po bang basahin muna kung ano yung nakalagay sa UCAT? Okay. So according po sa ating UCAT, the Holy Spirit is the third person of the Holy Trinity, and He has the same divine majesty as the Father and the Son. So yun po ang sagot ng sa ating UCAT. So malinaw doon na pinapakita yung banal na espiritu ay isa lamang doon sa Trinity na tinatawag natin. Meron tayong tatlong persona sa iisang Diyos, ang Ama, Anak at Banal na Espiritu. Hindi nangangahulugan ng banal na espiritu ay hiwalay doon sa Ama at sa Anak. Sila ay magkakapantay-pantay. Kumbaga parang magkakaugnay-ugnay itong tatlong ito na dahil sa kanilang ugnayan, nabuo ang Santissima Trinidad. Pero sino nga ba ang banal na espiritu? Siya po ang gumagabay sa atin. Sinasabi po dito, isa po siya doon sa persona sa sa isang Diyos. Yun nga po, nakasulat din po ngayon dito sa ating UCAT na when we discover the reality of God in us, we are dealing with the working of the Holy Spirit. God sent the Spirit of His Son into our hearts so that He might fill us completely. So yun po yung nagiging role ng Holy Spirit, di ba po? Silang tatlo, may kanya-kanyang role. Di ba po yung God the Father, He is the Creator. And the Savior is the Son. And yung Holy Spirit po, siya yung gumagabay sa atin patuloy. Ngayon, siya yung bumubuo sa atin na patuloy na gumagabay dahil hindi na natin nakikita yung presence, nararamdaman yung presence ng the first two person in the Trinity. Yun naman po yung role ngayon ng Holy Spirit na siya yung kasama natin ngayon. Hindi man po natin siya nakikita, ay nararamdaman natin yung presence niya in everything. Totoo yun, sapagkat sinabi ni Jesus nung bago siya umalis dito sa mundong ibabaw, sabi niya, ipapadala niya daw ang kanyang banal na espiritu Yes. upang gabayan ang tao. Kaya patuloy na umiiral ang simbahan, patuloy tayong nabubuhay dahil Yes. sa presensya ng banal na espiritu. Sa pagkakataong ito, tayo nga nagkakatipon-tipon, naniniwala tayo na ang banal na espiritu ay Is kasama. present. Yes. Basta may tatlo o higit pa na nagkakatipon, ay nandoon ang banal na espiritu. O Kuya Manny, ikaw, anything to say? To share? Siguro yung araw-araw na nararanasan natin, araw-araw na nararamdaman natin sa mga kasama natin, andun lagi yung presence ng Holy Spirit. Yung mga nararanasan sa kanila na mabubuti, Yes. ayan, yung mga napupulot nating kabutihan para mas matuto pa tayo, di ba? Yes. Opo, tama. At yun pong, ang ating Holy Spirit po ay may mga forms din po na kinukuha. Ayan po, meron po ba kayong mga ma-share tungkol sa mga forms na kinukuha ng ating Holy Spirit para makita at maramdaman po natin siya? Siguro para mas maintindihan, ano ba yung mga symbols ng banal na espiritu Symbols po. na nagbibigay para mas maunawanan. Sa katulad ng sabi natin, nararamdaman natin sa pamamagitan ng mga simbolo kasi hindi naman natin siya nakikita. Yes. Sige, tanungin po natin si kapatid na Ate Jo. Siguro yung parang best na symbol na talagang magre-represent sa Holy Spirit is yung dove or yung kalapate, 'di ba? Kasi Opo. sabi nga nung bininyagan daw si Jesus, 'di ba? Bumuka daw yung langit.
tapos bumaba daw yung Espiritu Santo sa katauhan ng isang kalapati. So siguro yun yung perfect na symbol na talagang magre-represent na ang Holy Spirit kasama natin siya lagi. Tsaka siguro ang pinaka isang example din talaga na is yung sa pang-araw-araw natin na ginagawa. 'Di ba lagi tayong tumatawag, sana po gabayan tayo ng banal na spirito. So talagang kanina sa prayer ni Brother Ren, sabi niya hinihingi niya ang gabay ng Espiritu Santo dito sa talakayan na to. So siguro talagang parang part na siya ng natin, pamumuhay natin sa araw-araw. So Yes. Kaya nga 'di ba isa sa mga kaloob ng banal na espiritu, kung gusto mo ng kapayapaan, humingi ka sa banal na espiritu. Kung gusto mo ng matuto, merong karunungan, banal na espiritu, sapagkat mayroong biyaya ang banal na espiritu. 'Di ba? Kaya mahalaga yung banal na espiritu sa buhay natin. Gusto ko lang din sigurong balikan yung kayo na pinag-uusapan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay, yung pagkagising mo pa lang, yung paghinga pa lang, yun nga pala isang magandang simbolo din ng banal na espiritu, yung yung hangin. Hindi mo siya nararamdaman, pero hindi mo siya nakikita pero nararamdaman mo. Ganun ang banal na espiritu, yung para bagang siyang simoy ng hangin lang na pinapadama sa atin na buhay ang Diyos. 'Di ba? Kaya 'yun ang siguro dapat nating ma-recognize na minsan nakakalimutan natin yung presensya ng banal na espiritu sa ating buhay. And tayo bilang isang Katoliko, kapag kalamitan kapag tayo'y nagdarasal, 'di ba? Humihingi tayo ng paggabay ng banal na espiritu. For example, meron kang exam, meron kang pupuntahan, 'di ba? Napakahalaga sa atin 'yan. Meron ngang isang kwento na pwedeng ibahagi din siguro natin dito sa talakayan na 'to, yung talagang karanasan natin, yung presensya ng banal na espiritu na magpapatunay na nangyayari talaga sa ating buhay ang kanyang presensya. siguro ako, meron akong pwedeng i-share, no? Nung first time kong mag-travel abroad, so talagang wala kasi akong choice kasi kailangan kong umattend ng meeting, part ng work. So talagang wala akong idea. I don't know kung makakalabas ba ako ng immigration, kung makakasakay ba ako ng eroplano, at kung makakarating ba ako ng maluwalhati sa pupuntahan ko. I have no idea, sobra. Pero nagulat na lang ako pagdating ko ng airport, yung immigration officer, maraming question. So hindi ko alam kung ano-ano na yung mga question, pero nasasagot ko pa rin siya. Pagdating ko sa eroplano, tapos pagbaba ko dun sa pupuntahan ko, hindi ko alam kung ano yung sasakyan ko, hindi ko alam kung saan direction ako pupunta, pero parang sa pakiramdam ko at sa naramdaman ko, ginabayan talaga ako ng banal na spirito para makarating ako kung saan man ako pupunta. So talagang nagdadasal ako noon, nagdadasal lang talaga ako habang nasa biyahe ako na sana gabayan ako ng Diyos kung saan man ako pupunta. Siguro para sa akin, yun yung personal na experience na talagang na feel ko yung presence talaga ng Holy Spirit. So yun yung experience. Napakahalaga, hindi ka, Ate Jo, pinabayaan ng banal na spirit. Sapagkat sinabi nga dito sa Yukat, God sent the Spirit of His Son into our hearts, di ba? Yung talaga yung spirito talaga ng anak para nang manatili sa atin. Kaya nga, di ba, kapag nakikita mo yung si Jesus sa kapwa mo, ibig sabihin, yung banal na spirito ay nananatili doon sa taong nakikita mo. Kaya sa paggabay, sa paglalakbay, laging nandoon yung banal na spirito. Siguro maganda din po sigurong magbahagi Ayan din po. po. Ako naman, tulad po ng sinasabi mo, di ba, nakikita sa kapwa mo. May nabasa kasi akong question. Paano ba nagpaparamdam yung... May nabasa akong parang doon kay Father Cesar yata sa book niya. May question din na, paano mo malalaman na work ng Holy Spirit yung o paano mo malalaman o makikita yung work ng Holy Spirit? Sabing gano'n. English kasi nakalimutan ko na eh. Sabing gano'n. Sa pagkakabasa ko, sabi niya gano'n. Yung pang-araw-araw nga, yung tulad ng sinabi ko kanina, yung alam mo na mabuti yung ginagawa ng tao, ay, gawa to ng Holy Spirit. Yung mga nararanasan natin na alam natin, mararamdaman mo kasi na sa puso niya may kabutihan. At yun yung simbolo na, yung sabi mo nga po kanina, na simbolo yun ng Holy Spirit. Yun yung magandang
nakalimutan ko kasi exact na ano Term. na term dun sa ano. Yun po, siguro yun lang yung mga nararanasan nga natin. Mm-mm. Ikaw, brother, 'di ba? Iba tayo ng nararanasan ng kabutihan ng Mm-mm. ng Ng Diyos o Diyos. ng ano. Doon natin maipapakita ngayon